Maraming salamat, Mr. Moderator. At again, mga kapatid, no, ang atin pong patutunayan sa umagang ito ay ang kaligtasan na atin pong natamo sa pamamagitan po doon sa kamatayan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo ay maaaring maiwala po yan ng mga. Okay, so take note po yan. No, hindi po to patungkol sa mga tao na nasa langit na. Of course, dito po yan sa lupa, mga kapatid. No, to be clear lamang po na hindi po tayo mawala sa konteksto ng nagpapatayo ng paksa. Okay, ulitin ko, patutunayan ko na ang kaligtasan na tamasa ng mga tao dito sa lupa ay maaring maiwala. At para mas madali nyo pong maunawaan po ang akin pong pinapatayo sa umagang ito, mga kapatid, gagamit po tayo ng deductive arguments, no, na kung saan magbibigay po ako ng tatlong premises para mas madali po ninyong makuha ang akin pong pagpapaliwanag. Okay? So una, alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang pagligtas. Ibig sabihin, kung sino ang kaniyang ninais na iligtas. Alawa, kung kailan naganap ang kaligtasan. At ang pangatlo naman, kung sa paanong paraan maiwawala ang kaligtasan, mga kapatid. Yan po ang akin pong ilalahad sa inyo sa umagang ito. So, sa unang premise natin, no, kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa kanyang pagparito at sa kanyang pagliligtas sa mga tao. No? Ito po sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4, no, sa salin po na ang salita ng Diyos, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Mabuti ito at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Okay, mga kapatid, no, sa inyo pong pandinig, malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo sa kalooban ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Sino daw ang ililigtas ng Diyos? Lahat po ng mga tao. Okay? Wala po siyang tinatangi, kundi lahat po ng tao ang kaniyang niloob na maligtas. Kaya nga dito sa unang Juan 2:2, ito po ang pahayag ni Apostle John, no? Ito po ang kanyang sinasabi. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Linaw din po ang pahayag ni Apostle John na ang pagliligtas na ginawa nating Panginoong Jesucristo ay kasalanan ng buong mundo. Para sa lahat po talaga ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yun po, no, nasagot na natin ang unang premises. Sino ang niloob ng Diyos na kanyang iligtas? Ang lahat po ng mga tao. Second premises, kailan nangyari ang pagliligtas? O ang kaligtasan na inoffer ng Diyos sa mga tao, kailan nangyari? No, ako, I believe, no, na ni Pastor Eric, parehas po kami nagpaniniwala na nangyari po ito sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Diba? Kaya nga sa Lucas 19, ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, consummatum est. No? It is finished. Natapos na. Ano po yung natapos? Yung kanyang misyon. Ang kanyang misyon sa pagtubos sa kasalanan ng lahat ng mga tao. No? Kaya nga, John the Baptist, sabi niya sa Juan 1:29-30, ang sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, I assume, no, na parehas kami ng paniniwala ni Pastor Eric na natapos sa krus ang kaligtasan na inoffer ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ayon nga po ka dito kay Apostol na Pedro, no, sa unang Pedro 2:24, mga kapatid, ito po ang kanyang wika. Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. Okay? So doon sa krus po natapos ang pagbabayad sa kasalanan nating lahat sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Right? So again, ang second premises, kung kailan ginawa ang kaligtasan, nung naipako si Panginoong Hesukristo sa krus. Pangatlong premises, kung sa paanong paraan maiwawala ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo
para sa lahat ng mga tao. Paanong paraan? Meron pong dalawang paraan. Una, ang sa mga hindi sumampalataya niya. No? Kaya nga dito sa John 3:36, mga kapatid, sa King James Version, ito po ang ating mababasa. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So dito po lamang po, mga kapatid, sa pagpahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Sa sino mang hindi sumampalataya sa Kanya, sa pagligtas na Kanyang ginawa sa krus, naiwala na po ng mga tao ang kaligtasan na iyon. Sabi po ni Panginoong Jesucristo yan, ang sino mang hindi sumampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, bagkus ang galit ng Diyos, ang parusa ng Diyos ang kanilang matatamasa. No? St. Paul, sabi ni St. Paul sa Colossians 3:6, mga kapatid, ito po ang sabi ni St. Paul, dahil sa mga ito, at tanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So, instead of kaligtasan ang ginawa ng Diyos, parusa. Parusa ang mga tao na hindi sumampalataya sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Doon pa lamang po, kapatid, mga kapatid, no, naiwala ng mga tao ang kaligtasan na hindi pagpapanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, pangalawa, paanong paraan naman na iwala ng mga tao ang kaligtasan sa mga sumampalataya? No, kasi in John 3:36, malinaw naman ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay. Even in John 3:16, ganon din, di ba, ang sinabi ni Panginoong Jesucristo na ang sino mang sumampalataya sa anak ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, lahat po ng mga sumampalataya, naligtas na. Nailigtas ni Panginoong Jesucristo sa ang lahat ng mga sumampalataya. Pero, maaari bang maiwala ng mga naligtas na ang kaligtasan na iyon? Maaari po. No? Sa paanong paraan? Kasalanan. Mga kapatid, kung talagang Bible reader tayo at nag-unawa natin ng maigi ang buong kasulatan. No? Even in the history of humankind, sa unang bugso pa lang ng buhay ng tao sa mundong ito, paanong paraan na iwala ng mga tao ang relasyon sa Diyos? Kasalanan. Kasi Adan at Eva, nung nagkasala sila, nawala sila sa paningin ng Diyos. No? Genesis 3:9, ano ang sinabi ng Diyos? Nasaan kayo? Literal ba yun na hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan at Eva? Because hindi. We know that God is all-knowing, all-present, omniscient. Alam niya ang nangyayari lahat. Pero bakit nagtanong siya sa dalawang tao na kanyang ginawa, nasaan kayo matapos silang magkasala? Dahil sa kasalanan, mga kapatid. No? Yun po ang dahilan kung bakit naputol ang relasyon ng tao at ng Diyos. Sabi nga ni Isaiah sa kanyang sulat, no? In Isaiah 59:2, ito po ang pahayag ni Isaiah, mga kapatid. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Ano daw? Tinalikuran tayo ng Diyos, mga kapatid. No? Tinalikuran ng Diyos ang tao dahil sa ano? Kasalanan. Kasalanan. Kaya, although nakalasap na tayo ng kaligtasan, sa kamatayan ng krus sa ating Panginoong Jesucristo, pag gumawa pa rin tayo ng kasalanan, mga kapatid, may babala po si St. Paul dyan. No? Si St. Paul sa kanyang sulat sa taga-Galacia, mga Kristiyano po yun, mga naligtas na po yun, mga kapatiran na po yun. No? Binabalaan ni St. Paul That's 3 minutes. na kung maari, wag silang magkasala. No? Dahil ang kaligtasan na natamasa ng tao, mga kapatid, hindi po yun cancellation sa ating free will. Ibig sabihin, ang ating free will patuloy po na umiiral sa atin. Kung saan maari po tayong pumili ng kabutihan at ng kasamaan. Anong mangyayari kapag kasamaan ang ating piliin? O yung pagkakasala? Ito po, no? In Galatians 5:13, 16, 19-21, ito po ang babala ni St. Paul sa mga naligtas na bumabalik pa sa kasalanan. Basahin po natin, mga kapatid. In Galatians 5:13, ito po ang ating mababasa. Mga kapatid, no? So mga ligtas na po ito, tinawag ni St. Paul na kapatiran. Tinawag kayo upang maging malaya. Ibig sabihin, meron kayong free will. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan
Kalayaan niyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kahalip magmahalan kayo't magtulungan. Ang mga taong ito ligtas na. Pero binalaan pa, huwag niyong gamitin ang inyong kalayaan, no, sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Sa 16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. What is that word? Pagnanasa ng laman. Sa 19, klinaro po yan ni St. Paul hanggang 21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, alaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, kahati-hati, pagkainggit, even pagkainggit mga kapatid, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Even mga ligtas na, binalaan pa. Tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Letra por letra mga kapatid. Sa mga naligtas na, no, maaaring maiwala kapag bumalik ka sa pagkakasala. Alino naman po yun. Siguro naman hindi tututulan ni Pastor Eric yon, na binalaan ni St. Paul ang mga ligtas na huwag magkasala. Bakit? Dahil nga hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kahit pa natanggap mo na ang kaligtasan, kahit pa natanggap mo na ang katotohanan. Kaya nga dito sa Hebrew 10:26, ito po mga kapatid hanggang 27, ang striktong sinabi ni St. Paul sa mga bumabalik sa pagkakasala. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maialay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy nang naghihintay sa mga taong umakalaban sa Diyos. Mga kapatid, I believe ay tayo ko po ang aking tema at naway naliwanagan po kayong lahat na maaari pong maiwala ang ating kaligtasang natamasa. Bruce, maraming salamat Mr. Moderator. Okay, tanong ko, Brother Henry, sa mga talatang binanggit mo, meron ba dong tinatawag o nasusulat na sinasabing ang kaligtasan ay mawawala? Verbatim, meron wala? Verbatimly, wala. Verbatimly, wala, no? But tandaan po natin, Pastor Eric, no, in Matthew 15 in Matthew 15:24, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, ang bumabasa umunawa. Wag po puro basa na walang unawa, no? Simple says, wag niyong gawin ang mga pagkakasala dahil wala kayong bahagi sa kaharian ng langit. Kahit panaligtas ka na sa kamatayan sa krus, kapag bumalik ka sa pagkakasala, impyerno ka. Okay. So, kung wala kang nabasa, no, verbatim, na ang kaligtasan ay mawawala. So, ano ang tinitindigan mo ngayon? Naniniwala ka ba ngayon, no, sa iyong pahayag na ang kaligtasan ay hindi mawawala? Naniniwala ka na ba na ang kaligtasan tinamo kay Kristo sa krus, kay mo sa krus, ay hindi mawawala o maaagaw man? Oo, hindi. Mr. Moderator. Objection, proceed. Yes, Mr. Moderator, ang akin pong tema, patutunayan. Patutunayan ko po yan, no? I guess hindi naunawaan ni Pastor ang tema. Hindi ko po sinabing basahin. Ba't nga pinapabasa, Mr. Moderator? Patutunayan nga eh. Okay. Patutunayan requires explanation, Mr. Moderator. Okay, so ang affirmative nag-object doon sa mababasa at sabi niya patutunayan daw niya. Bro Eric, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Brother Kasya, malinaw po ating tanong na patutunayan niya, siyempre doon siya nababasa. Okay. Sa nasusulat na ang tanong po natin ay maliwanag at klaro, okay, na patunayan niya sa kanyang mga talata. Okay, so ganito mga kapatid, ang argument ng kabilang panig ay patungkol doon sa kaya nga daw patutunayan dahil dapat mababasa. However, hindi ko pinapakialaman kung paano niya ina-argue dito. Either that is true or not, or it follows ba or not. So, Brother Eric, paulit nga yung tanong, tapos meron tayong 10 seconds kung talagang merong fallacious doon sa tanong.
Proceed, Pastor. Opo. So, gaya ng iyong sinabi, kapatid, no, na wala kang nababasa na dito ay ang kaligtasan ay mawawala. So, mapapatunayan mo ba ngayon na sa iyong stand na ang kaligtasan ay mawawala? Gayong sinabi mo na ang kaligtasan, biblical, verbatim, ay hindi nasusulat. Oo, hindi. Yes, mapapatunayan ko, Yes. ko yan by explaining nga, by explanation, not by verbatim. Kaya nga, patutunayan eh. No, kung marunong ka sa debate talaga, Pastor Eric, no, alam mo yung mga fallacy, yung ginagawa mo, fallacy of silence po yan. No? Fallacy of silence po yan, hindi po yan valid argument. Kasi nga, patutunayan. Hindi tayo magdidebate dito kung mababasa natin, ano Next ka ba question. naman. So, common Okay, sense na lang. so sabi ko, magbigay ka no, ng patunay. So, bibigyan na lang kita ng patunay mo. Binasa mo ang 3:16 at 3:36 ng Juan. Sinasabi ba doon na itong mga sinasabi ba doon na ang pag-ibig ng Diyos, bro, narinig niyo ba? Maingay talabas eh. Yes, bro. Pero sige lang, lakasan mo lang. Wala kasi lang, sige. Hindi ko So, sabi doon, na binamit mo na ang pag-ibig ng Diyos, ito, no, ang pananampalataya kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, dapat kung hindi ay kapahamakan. So, sinasabi ba doon na itong kapahamakan ay para doon sa nangaligtas o para doon sa hindi sa sampalataya? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed, bro. Instrument fallacy po, Mr. Moderator. And fallacy of context to me. Ang ginamit ko na talata, John 3:36, na kinote din niya, pero hindi po ganun ang sinabi doon. Okay. Ang pag-ibig ng Diyos daw, hindi po mali po yun. That is context to me. Siya ang naglalagay ng konteksto at ipinapahid na sa talata. Fallacy, instrument po yun, Mr. Okay, Moderator. so ang objection ng kabilang panig dito, hindi daw ganun yung nakalagay doon. Brother Eric, meron ka bang counter objection? Or magre-reply ka na lang? Tama naman ang binanggit natin, 3:36, at ang diwa nito, siyempre yung sumasampalataya kay Kristo sa 3 ng 16. So, Okay. malinaw po ang ating tanong at hindi po ito policy. Okay, so again mga kapatid, judgment natin dito, either nagsasabi ng totoo si Brother Eric dito na talagang yun yung nababasa doon or hindi. Tinatanggap pa din yan ng moderator as a valid question. However, kung merong fallacious doon, pwede mong explain, bro, within 10 seconds or talagang sasagutin mo 10 kung sino. seconds, Mr. Moderator. Okay, proceed, bro. 10 seconds. Yes, 10 seconds. Ang malinaw doon, kaya ginamit natin ng John 3:36 kasi ang hindi sumampalataya ay hindi magkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, naiwala nila ang kaligtasan na inoffer ng Diyos sa kanila. Next question. Kung sabi mo, ang hindi sumasampalataya, ibig bang sabihin, ito ba ay ligtas o hindi ligtas na hindi sumampalataya? Pili ka, dalawa. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Yes, malinaw na po sa akin, Mr. Moderator, na hindi naunawaan ng pastor na akin pong kaharap ngayon ang tema na aking pinopose. Pumirma na lamang po siya na hindi naunawaan ang pinopose ko. Ang proposition ko po, Mr. Moderator, maaaring maiwala ang kaligtasan. Okay. Mr. Moderator, kung naunawaan niyo yung talata, sana hindi siya magtanong about mga ligtas na kung ano natin yung kaniyang konteksto, yung mga nasa langit na, nasa lupa pa nga tayo eh. Okay. O yun po, Mr. Moderator. Hindi niya naunawaan ang aking proposition, Mr. Moderator. Okay, may counter objection ba doon? Hindi mo daw Opo, naunawaan. yung pang sinabi niya, Brother Russia, na maaring mawala, ibig sabihin, dito sa lupa, ay tinatanggap niya naman na ligtas siya. At hindi po natin binabanggit dito yung panahon na darating sa langit. Okay. So ang tanong ko maliwanag, Brother Russia, dito. Okay, so ganito. Ang tanong ni Brother Eric, mas clarify pa niya na yung sa lupa daw yung tinutukoy niya. Ngayon, tinatanong niya, Brother Okay. Ayesomar, Lupa. kung ang tao ba daw yun ay ligtas na or hindi pa ligtas nung sinasabi mong nawawala ba? Okay, Mr. Moderator, kung sa lupa yung konteksto niya, itanong niya uli, in context Okay. sa lupa, sasagutin natin. Paulit, naka-time stop pa din ha. So, Opo, Eric, sa 3:16, Brother Russia, ginamit niya po dito, ito po yung clarification lang. Sabi ang hindi tumatalima, ang hindi sumampalataya sa anak, ay hindi makakita ng buhay, kundi buot. So, ang tanong ko dito, ito bang hindi sumampalataya, ito ba ay ligtas dito sa lupa? Clarification yan, iniwanag natin. O Okay. hindi
paligtas dahil nasa kaputan. Ligtas po yan, Ligtas. no? In 1 John 2:2. 1 John 2:2, wag mo kasing ilagay ang konteksto sa sarili mong pagkaunawa. In 1 John 2:2, sabi ni St. John, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Kaya nga lahat ng tao na iligtas na naiwala lang nung hindi sumampalataya kay Panginoong Kristo. Next question. Next question. Okay, salamat sa pag-amin na ito'y ligtas na. Ngayon, yung konteksto sa 3:16 na sinasabi rito, no, ang hindi tumatalima o sumampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay o hindi magkakaroon ng buhay. Ito bang tinatawag dito na hindi tumatalima? Ito ba ay ligtas o hindi ligtas? Ulitin natin. Clarification, Mr. Moderator. Proceed. Time stop. Clarification. Ayusin niya yung pagbibigay ng talata. Binasa niya 36 pero ang binanggit niya 3:16 daw. Ayusin niya yung pagbibigay ng talata. Para hindi maiwala yung sumasagot. Okay. Brother Pastor Eric, ika-clarify mo ba yung verse na ginagamit mo? Siguro baka hindi niyo lang narinig, Brother Rasha, sabi ko 3:36 yung ginamit niya. 3:36 daw. So, Kaya, yun talaga. Okay. Okay, so 3:36 yung binanggit. Sila bro, medyo maingay dito yung sasakyan, baka hindi narinig, bro. Kasi Okay, sige, sige. Okay. Sige. So, paulit na lang, bro Eric, ng tanong, bro. So, yung pa rin yung tanong natin, no? Yung clarification lang po, na inaamin niya ngayon na itong hindi tumatalima, linawin natin, no? Na tinutukoy dito, mga hindi sumampalataya, ay puot ng Diyos o hindi, walang buhay na walang gan. Inaamin ba ngayon na itong tinutukoy dito ay mga ligtas, gaya na sinabi mo? Oo, hindi. Mga ligtas. Yes, mga naligtas na rin yan. Ayon kay St. John, 1 John 2:2, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ang mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. So lahat ng tao, Pastor Eric, nailigtas na nga sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo sa krus, na iwala yan ng mga hindi sumampalataya. Huwag mong tutulan si St. John na pati ang buong mundo ang iniligtas, hindi ikaw lang, hindi ako lang, buong mundo yan. Next question. So, meron dalawa ditong person na binabanggit, no? Ang sabi rito, yung sumasampalataya, may buhay na walang hanggan. Ang ikalawa, no, na individual, ay yung hindi sumasampalataya, ay walang buhay na walang hanggan. Sino ngayon dito sa dalawa ang may kaligtasan? Yung sumasampalataya o yung hindi sumasampalataya? Of course, kung sino sa dalawa yung sumampalataya, pero ang essence diyan, ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos hindi lang sa mga sumasampalataya, kundi sa lahat ng mga tao. Ito nga sabi ni St. John, ano ka ba naman? 1 John 2:2, no? Hindi lang ang mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Yan ang kalooban ng Diyos, ang iniligtas niya ang buong mundo, ang lahat ng mga tao, na iwala lamang yan ng mga taong hindi sumampalataya. Next question. Next Okay, question. sabi mo, ngayon, yung sumasampalataya, no, ang ligtas. Sabi mo kanina, yung hindi sumasampalataya, no, na yung mga hindi tumatalima sumasampalataya ay ligtas pa rin. So ulitin po natin, no, ito bang dalawang ito, no, na yung sumasampalataya na may buhay na walang hanggan ay ligtas, at ang hindi sumasampalataya na walang buhay na walang hanggan ay ligtas. So pareho itong ligtas para sa iyo. Oo, hindi. In context nga sa kaligtasan na ginawa ng Diyos, Oh, yes. ito, 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 ito. Yes, nga, in context Okay. sa kaligtasan na ginawa ng Diyos, yes. So, ganito. Ano yung sasagot ko, eh? Wait lang. So, yes daw yung sagot. Proceed sa pagpapaliwanag. In context sa kaligtasan na inoffer ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga tao nga, ano ka ba, 1 John 2:2, wag mong tutulan, lahat ng mga tao ang niligtas, na iwala ng mga taong hindi sumampalataya. Yan po ang context ng John 3:36. Ang kaligtasan ibinigay ni Kristo sa lahat ng mga tao. Ang sumampalataya doon sa kaligtasan, naligtas. Ang hindi sumampalataya, naiwala nila ang kaligtasan na yun. Ano ka ba naman, Pastor Eric? Okay, sabi mo, in context na iwala ng tao ang kaligtasan ayon sa 3:36. In context, basahin mo sa mga pakinig ng mga nakikinig na sinasabi dito, no, na naiwala ng lahat ng mga tao ang kaligtasan ng mga kaligtasan. Objection. Proceed. Affirmative. Hindi ko kailanman sinabi sa aking bibig, Mr. Moderator, na naiwala ng lahat ng mga tao
no? That is instrument pala si Mr. Moderator. Gumagawa ng argumento itong pastor na ito, ikinakapit sa akin, Okay, so Mr. Moderator. So instrument pala si po yun. objection dito, hindi daw niya yan sinabi. Bro Eric, may counter-objection ka or magre-reprise ka ng tanong? Okay, so baka nagkamali na siya bro, no, sa kanyang unawa, no, hindi naman per se lahat, kundi yung mga hindi sumampalataya ang tinutukoy ko dito. So clarification lang para mas maganda. Okay, so ganito. Sa pagtatanong ni Brother Eric, again sa moderator, kahit nagsisinungaling siya dito or nagsasabi ng totoo, tinatanggap pa din yan ng moderator na valid question. However, mga kapatid, kung talagang merong fallacious doon, meron tayong 10 seconds. So, Bro Eric, proceed again sa pagtatanong mo, bro. So gaya ng ating tanong, ano, Time. gaya ng sinabi niya na lahat ng tao, no, ay ibinigay ang kaligtasan. So dito, kaklaruhin ko na lang, no? Dito ba sa talatang ito na binabanggit, kapatid, no? Meron bang sinabi dito, no, na naiwala ng mga hindi tumatalima ang kaligtasan ng mga ligtas na sinasabi mo? Naiwala ba? Oo o hindi? Yes, meron, no? Kasi sabi nga diyan, no? Sabi nga diyan, no? He that believeth not the Son shall not see life. Sino bang sinabihan niya diyan? Ayon ni Apostol John, ang mga taong iniligtas ng Diyos. Sabi dito, hindi lang ng kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Buong mundo ang iniligtas ng Panginoong Jesucristo, kapatid. Tapos yung hindi sumampalataya sa kaligtasan na ibinigay ng Kristo, yun ang naiwala nila ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Time na, 10 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So, Hello, yes. Yes, bro, Carlos po. So ngayon, no, maliwanag po yung, kaya nga kinlaro ko, ano ba yung kaligtasang tinutukoy mo, no? Ayon po sa yung ibinigay na topic, kasi siya ang gumawa. So ang kaligtasan niya pala na tinutukoy lang, no, ay pag nandun ka na sa langit, yun yung kaligtasan. Pero malilito kayo kasi gumagamit po siya ng mga konteksto about sa kaligtasan at tinukoy niya, ibinigay ito sa lahat ng mga tao. Mukhang nagkaroon ng problema dito, no, sa kanyang opinion o idea na papaano na yung ibinigay sa lahat ng mga tao, yung kaligtasan, lalabas na sa kanya, ligtas ang lahat ng mga tao. Kaya nga nang tinanong ko, yan bang sinasabi mo na lahat ng mga tao sa 3:36 ay mawawala ba ang kanilang kaligtasan? Sa tinutukoy mo na lahat ng mga tao ay biglang nag-object, hindi raw sa lahat ng mga tao. Yan ang naging problema, no, sa kanyang stand. At sa kanyang stand, no, sa kanyang mga poste, sabi ko nga, meron bang nakasulat dyan na ang kaligtasan ay mawawala o aagawin? Sabi niya, wala naman daw nakasulat. So dito pa lang, bagsak na po yung argumento ng mga taong ito na laban doon sa kaligtasan na di mawawala. Di mawawala. Ngayon, sabi ko, no, sa aking tanong, napakalino naman, di ko alam kung bakit sinasabi niya nga strawman or fallacy, pero maliwanag na kinukuha ko lang yung mga tanong ko doon sa nanggagaling sa kanyang bibig. Sa bibig niya po nanggagaling per se. Na sinasabi niya, no, sa 3:36 ng John, basahin ko po sa inyo para maganda. Ang sumasampalataya sa anak na ay may buhay na walang hanggan. Maliwanag po ito. Ito po, sabi ko, meron bang dalawang individual dyan, no, person na sabi na tinutukoy? Sabi niya, oo. So yung bang dalawang yan ay nakatikim ng kaligtasan? Oo daw. Yung bang tinutukoy dyan na sumampalataya na may buhay na walang hanggan, no? Sumampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan. At itong mga hindi sumampalataya na walang buhay na walang hanggan, ligtas ba yan pareha? Sabi niya, both daw ligtas. Pareho daw ligtas. So, ibig sabihin, yung paggamit ng talagang, yung sabihin na po natin, yung katotohanan na unawa ng konteksto ay hindi niya po naunawaan. Bakit po? Kasi hindi naman po tinutukoy dito, mga tagapakinig o mga ka-debaters, na itong mga hindi tumatalima o hindi sumasampalataya, no, na walang buhay, kundi buhay na walang hanggan, kundi po ang Diyos, ay ligtas. Walang tinutukoy dito. Wala po. Pero sa kanila, ligtas po ito.
Doon pa lang po sa tinutukoy, sinasabi rito, nagalit po siya sa diwa po nito kung bakit sinabi sa 36. Kasi nga, ang pinanggalingan nga po ito ay kadiwa at tumutukoy po dito sa 336, 316. Sabi dito, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumumpalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito nilinaw, sino yung merong buhay na walang hanggan? Yun bang hindi tumatalima o sumasampalataya? O yung sumasampalataya? O itinakwil niya kasi yung 316 eh. Kasi dito walang nakasulat dito na tumutukoy po dito sa mga hindi sumampalataya ay may puot. Kundi dito, nililinaw po dito na itong mga sumasampalataya ang wika ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ligtas po. So maliwanag ng tinutukoy po sa 336 ng John ay yung mga sumasampalataya sa anak, ito po yung tunay na ligtas na ang wika na may buhay na walang hanggan. At hindi po itong mga hindi tumatalima na sinasabi niya na naligtas daw. Doon pa lang sa salitang hindi tumatalima or hindi sumasampalataya, doon pa lang sa salitang hindi sumasampalataya, paano ito nakatikim ng kaligtasan? Paano itong sinasabi na ligtas gayong hindi nga sumasampalataya? Parang ngayon lang ako nakahanig ng aral na ganito, na yung kahit hindi sumasampalataya o hindi tumatalima, ay ligtas pa rin. Maliwanag yan, kung ating pong mababasa, para maunawaan ng ating kausap, at hirap na hirap po siya, idepensa o itayo yung kanyang poste, na umami naman po siya, na talaga naman po, na walang nasusulat, na mawawala yung kaligtasan. Yun po yung mahalaga eh. Yung kanyang pag-amin at pagsang-ayon po sa atin na hindi mawawala ang kaligtasan o hindi maaagaw man. Yun lang po ang napakahalaga nito at dito pa lang, sasabi ko nga sa inyo, nagtagumpay na po itong ating pong tinitindigan na ang kaligtasan per se ng mga tunay na ligtas at sumampalataya kay Kristo ay hindi mawawala. Ngayon, balik tayo na sinasabi niya na hindi tumatalima o hindi sumasampalataya ay ligtas yun. Bagamat ang sinasabi doon na ang hindi tumatalima ay puot o pagkapahamak. Di po ba? So, base tayo sa pananampalataya, ugitin po natin yung diwa ng pananampalataya. Ito ba mga kaibigan ay hindi ang pagsampalataya ba o yung pananampalataya ba ay naghahatid sa atin sa kaligtasan? Tama po. Kaya ang tinutukoy na hindi pagtalima ay wala po talagang kaligtasan yon ayon sa ating kaibigan sa 3:36 ng 1. Sabi dito sa 2 ng Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So maliwanag po ito, ito po hindi sa alinmang gawa, hindi sa inyong sarili, kundi kaloob ng Diyos. So maliwanag, yung tungkulin ng pananampalataya o yung aral ng pananampalataya, ito po pala ay sadyang napakahalaga upang tukuyin kung sino ang ligtas at kung sino ang hindi ligtas. Sino yung ligtas? Siyempre, sa biyaya ng ligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, sasampalataya ka sa anak upang magkaroon ka ng buhay ng hanggan. Tinutukoy ng pananampalataya at ang kahalagaan ng pananampalataya ay yung paraan na kung paano mo malaman na ang tao ay hindi ligtas at ito ay ligtas. Dalawa po yun. Ito bang pananampalataya ay nagbibigay ng kaligtasan? Sabi niya naman sa krus eh. Sa krus ni Kristo. Talagang totoo naman po yan. Sa krus ni Kristo. Talagang nagkaroon po tayo ng kaligtasan. O ngayon, sabi dito, ang pananampalataya pala, ang kaligtasan pala na biyaya ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So maliwanag sa 3:36 na binabanggit doon ni Kristo na ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung salvation, yung kaligtasan niya, walang hanggan. Buhay. Sabihin, hanggang na po yun. Kaya hanggang po,
na sinasabi na hindi sumasampalataya ay meron ding kaligtasan, kundi kapuutan. Wala pong kaligtasan po doon. At hindi po nawawala ang kaligtasan doon sa hindi ligtas o hindi sumasampalataya. Yan po no ang dapat maunawaan ng mga tao, yung kaibahan po nito. Ngayon, bibigyan po natin to ng ilang poste, no, para matikman niya yung ano yung bagsit ng kaligtasang hindi mawawala. Sabi doon, 5:9 ng Hebreo na si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa mga tumatalima sa Kanya. Sino yung tumatalima? Ito yung mga tunay na ligtas o tunay na tupa ng Panginoon. Ang sabi po sa 10:27 ng Juan, dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ito yung walang hanggang kaligtasan na kailanman ay hindi sila malilibol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Maliwanag po dito, no? Na pinagtitibay po ng salita ni Kristo at ng mga aral ng Panginoon na ito po pala na mga tumatalima na sumampalataya kay Kristo ay nagkamit po ng walang hanggang kaligtasan o walang hanggang buhay. At ito ang wika ay pinagtibay ng Panginoon at pinagtibay ni Brother Julie na walang nasusulat na mawawala at walang nasusulat na maagaw sa kamay ng Ama at ng Anak. Salamat sa kanyang pagtitibay. Sa mga talatang ito, na totoo naman na ang wika walang makakaagaw sa kamay ng Anak, gayon din ng Ama. Itong kanyang mga tupa o yung mga tunay na ligtas. Sapagkat ang wika, mga kapatid, kung atin pong mababasa at maunawaan, na ang wika dito, no man pass out or lose nothing. Time. 6:39. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Junri ng Roman Catholic Church, your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, Pastor Eric, no? Naunawaan mo ba ang paksa na iyong tinanggap galing sa akin? Naunawaan mo ba o hindi mo naunawaan? Naunawaan po natin na pag sinabing kaligtasan, gaya ng sinabi mo, na ang mga tao, sabi pa nga lahat ng mga tao ligtas eh. So nawaan natin na yung kaligtasan ito na sinasabi ng mga talatang binigay mo ay may buhay na walang hanggan. Kahit dito pa lang sa Next lupa, question. ay meron na po sila na kaligtasan Next question. hindi mawawala o buhay na walang hanggan. Okay, so dahil naunawaan mo pala, so sinang-ayunan mo ba ang aking paksa na ang kaligtasan ay maaring maiwala ng mga tao? Sinang-ayunan mo ba ito? Oo o hindi? Hindi ko sinang-ayunan, ang iba po kasi ang naunawaan sa sinang-ayunan. Sinang-ayunan ko ang paksa, no, dahil ang paniniwala mo ay laban sa aking aral. At nauunawaan ko, no, na itong ating topic Next question. ay magbubukas ng liwanag sa isipan ng tao. Okay. Ang unang binanggit mo kanina, tinukoy mo, sinabi mo sa ano mo ito sa pagpapahayag mo, na sinabi mo, tinukoy ko na ang kaligtasan na ibinigay sa lahat ng mga tao. So para sa iyo ba ang kaligtasan ibinigay sa lahat ng mga tao? Oo o hindi? Oo, hindi. Ang kaligtasan na ibinigay sa lahat ng mga tao ay yun yung offer niya. Sapagkat yun ang gusto ng Objection mo na. Offer Objection. yun. Wait lang. Affirmative, ano yan? Categorical po yun, Mr. Moderator. Okay, so meron bang counter objection or ready nang mamili, bro? Okay, so pwede po tayong mamili. Okay, so ganito. Paulit nga yung pagpipilian, bro John Ray. Yes. Sinabi niya kasi, Mr. Moderator, na tinukoy ko daw na ang kaligtasan na ibinigay sa lahat ng mga tao. So ang categorical question ko, Mr. Moderator, yun bang kaligtasan ay ibinigay sa lahat ng mga tao? Oo o hindi? Oo, hindi. Yes, ibinigay as offer, no, ibinigay na ang kahulugan sa diwa ay inalok doon sa lahat ng mga tao yung kaligtasan. Pero hindi per se na sinasabi mo na ang lahat ng tao
ay may kaligtasan. Kaya nga tinanong kita kanina no, na yung bang lahat ng mga tao Next na question. tinutukoy dyan ay Next ligtas question. o hindi. Question. Dahil pala sa lahat ng tao inoffer ang kaligtasan. Okay. Next question. Kailan nangyari ang kaligtasan na inoffer sa lahat ng mga tao? Sa krus? Oo o hindi? Oo, hindi. Ano daw? Saan? Time stop mo na. Sa krus ba, sabi niya? Paulit na lang, Bro John Vic. Yes, Mr. Moderator. Counter objection muna ako, Mr. Moderator, na sana sige, direkta na lang. Oo, medyo maingay dito, bro. Pasensya na kasi yung sakyan. Naalala ko na maingay pala dyan. Sige, naalala ko. Sige, ulitin ko yung tanong. Paulit. Kasi in-offer mo na ang kaligtasan ay in-offer sa lahat ng mga tao. Next question. Kailan nangyari ang pag-offer ng kaligtasan para sa lahat ng mga tao? Sa krus? Oo o hindi? Oo, hindi. Sa krus. Yes. Yes. Ito po yung kapangyarihan ng krus ni Kristo. Sinasabi po yan na ang mga mangmang ay hindi naniniwala sa krus ni Kristo. At itong krus ni Kristo ay ito'y tumutukoy sa pananampalataya kay Kristo. Pag sinabing krus, handun na yung kamatayan ni Kristo. At 1.13 ng Efeso, even doon sa Efeso 2.8 na binanggit ko na ang kaligtasan ay Next sa pamamagitan ng pananampalataya. So faith po yun. Next question. Okay, so i-confirm ko lang uli, no? I-confirm ko uli, Pastor. So, yung kaligtasan ba na inoffer ng Diyos sa lahat ng mga tao natapos na sa krus? Oo o hindi? Oo, hindi. Natapos Yes, bro. sa krus? Okay. Opo, yun po yung kaligtasan Opo, na sasampalatayanan ng tao. Meron kang gagawin. Hindi yung tutunganga ka lang na ito yung kaligtasan sa lahat ng mga tao. Krus, hindi. Meron kang gagawin. Kaya nga binigay ko sa yung mga talata. 2.8, ito yung sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun yung gagawin mo. No, yun yung susundin. Yung pananampalataya na inutos ng Panginoon ang sino mang sumampalataya sa Panginoon o sa anak Next ay may question. buhay na walang Next hanggan. question. Dahil natapos na pala ang kaligtasan na inoffer ng Panginoong Kristo sa krus, naligtas na ba ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo sa krus? Naligtas na ba ang lahat ng mga tao? Oo o hindi? Oo, Hindi. Hindi. Kasi mali yung unawa mo pala. Mali yung unawa mo sa sinasabi po natin at tinatalakay po natin. Natapos ni Kristo ang kaligtasan, ibig sabihin, hindi ito sa pamamagitan ng ganumang gawa o ng mabubuting gawa ng tao. Siya lang po ang Wait lang. kapangyarihan. Objection muna. Bro, Yes. Mr. affirmative. Moderator, Ano yan? hindi ako nagtanong kung kailangan mo bang gumawa ng mabuti para ka maligtas. Ang aking question, Mr. Moderator, na natanggap na ba ng lahat ng mga tao ang kaligtasan na inoffer ng Panginoong Kristo sa krus, kasi inaffirm niya na tapos na ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Kaya ulitin ko, Mr. Moderator, ang aking question ay natanggap na ba ng lahat ng mga tao ang kaligtasan na inoffer ng Panginoong Kristo sa krus? Natanggap na ba ng lahat ng mga tao? Oo o hindi? Okay, counter objection, meron ba? Opo, counter tayo. Sinagot naman po natin na hindi maliwanag at kailangan po may Okay, 20 okay. seconds po ba na pagpapaliwanag, di po ba, bro? Yes, bro. So, ganito, mga kapatid. Ang importante sa moderator, yung hindi na sagot. Pero doon sa 20 seconds, either that yung pagpapaliwanag niya, it follows or not. As a moderator, tuloy-tuloy pa din yun, ha. So, 20 seconds again, Pastor. Yung sagot mo ay hindi. Proceed, bro. Opo, hindi. Kasi nga, itong kaligtasan ay in-offer nga po. No? At yung krus na tinutukoy niya, ito po yung tapos na gawa na po ito ni Kristo. Ito po yung walang hanggang kaligtasan sa krus ni Kristo na in-offer niya sa mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya. So, continuously pa rin yung kaligtasan na ginawa ni Kristo. Next question. Pero sa yung krus, Next tinapos question. niya na yan. Hindi sa pamamagitan ng Okay, iba. next question. Sabi mo sa mga sumampalataya lang. Ang sabi ni St. John sa unang Juan 2:2, ang sabi ni St. John, hindi lang sa mga kasalanan natin, ibig sabihin, hindi lang sa mga kasalanan ng mga sumampalataya, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Sang-ayon ka ba kay St. John na hindi lamang sa mga sumampalataya, kundi ang kaligtasan pati rin sa lahat ng mga tao sa buong mundo? Sang-ayon ka dito? Oo, hindi. Sang-ayon tayo Sang-ayon. kahit hindi mo yan, kapatid, no? Kaya lang mali yung unawa mo sa konteksto, no? Ibig sabihin, inilagay ng Diyos ng Ama si Kristo bilang pampalubag loob sa lahat ng mga tao. Pero yung offer na ito, sa lahat ng tao to,
No? Ito yung tinatawag na free will kung sino mang sasampalataya. So meron pa rin namamagitan doon. Next question. No? Kung tatanggapin mo o hindi Okay. mo tatanggapin. Next question. Sabi mo, ang kaligtasan na yan ay offer sa lahat ng tao. Sabi mo, Sige. ano? Okay. Proceed. Ang sabi mo, ang kaligtasan yan ay offer sa lahat ng tao. Question, kung in-offer sa lahat ng mga tao, naiwala ba ito ng mga hindi sumampalataya? Oo o hindi? Hindi po naiwala kasi Hindi nga daw wala naiwala. nang iwawala. Hindi po. Paano mo iwawala kung wala nang iwawala? Paano mo kaligtasan kung wala namang kaligtasan? So mali po yung analogy mo patungkol sa mga katanungan. Dapat pag-igihin mo yung tanong mo. Huwag mong ibigay sa akin. Next question. Next question. Sabi mo, hindi maiwala ng hindi sumampalataya. Ang sabi ni Panginoon sa Kristo sa John 3:36 na kanina mo pa binabasa, hindi mo naunawaan. Ang sabi niya, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So, sa context ni Kristo, ang hindi sumampalataya doon sa kaligtasan na ginawa ni Panginoon sa Kristo sa krus ay walang buhay na walang hanggan. So, naiwala ba ayon kay Panginoong Kristo o sa iyo hindi naiwala? Sino ang totoo? Ikaw o sa Panginoong Kristo? Totoo ang Panginoong Kristo at totoo yung paniwala ko. Yun po yung totoo noon. Kasi hindi mo lang maunawaan yung konteksto. Yung ginawa ni Kristo sa krus, no, ng kanyang kamatayan, ay sasampalatayan mo. Pero yung krus na ito, no, habang may iniligtas, nananatili ito, no, ng kaligtasan at inoffer to sa lahat ng mga tao. Next Kaya question. tama ang sagot ko, tama Next ang question. konteksto. Okay, next question. Isa sa sinabi mo, John 10:27 na ang tupa ay hindi malilipol. Question. Sa hula ni David, alam mo ba na may mga tupang iniligtas na malilipol, na maitakwil? Alam mo, oo o hindi? Okay. Oo, hindi, Mr. alam mo. Moderator, objection. Objection. Proceed. Time stop. So nagbibigay po siya ng tanong ng mga talata na hindi niya po ibinibigay sa akin. Kasi baka mali yung unawa niya. Dapat ibato niya yung talata. Okay. Counter-objection, Mr. Counter-objection. Moderator. Kasi meron siyang presumption, Mr. Moderator, na itong John 10:27 ay siya na, no? At talagang kaya ang kinukontra ko dito, Mr. Moderator, yung idea niya ba? Yung idea niya. So, hindi alam mo ba niya, Mr. Moderator, na ayon sa hula ni David, may mga tupa na iniligtas na itinakwil pa. Okay, so ganito. Ang objection ng ating negative doon sa condition kung anong talata na dapat to ibigay. However, sa moderator, Brother Eric, either ibigay niya o hindi yung talata, tinitingnan pa din yan as a valid question, ha. Correct. So, pwede kang clarify, pero tingnan natin. Brother Eric, sasagot ka ba? Yung aware ka ba daw na merong tupa sa kay David, yung sinasabi ni David? Hindi tayo sumasangayon. Hindi. Proceed, sige. Proceed. Sagot. Hindi Hindi daw. Kasi mali siguro unawa niya sa konteksto. Doon lang sa 3:36, hindi niya alam yung konteksto eh. So hindi po tayo basta sasang-ayon dito. No, kasi nga, wala siyang napatunayan sa 10:26, 27, 28, 29 sa Juan na ang kaligtasan ay mawawala. Next Patunayan question. mo yan. Ito yung nilatag ko. Doon ka Next gumiba question. sa nilatag ko. Next question. So, i-confirm ko lang, totoo ba yung sinabi mo na hindi ka sang-ayon kay David, na sinabi ni David may mga tupang iniligtas na tinakwil pa ng Diyos? Hindi ka sang-ayon kay David dyan? Oo o hindi? Hindi ako sang-ayon sa sinabi mo. Yun ang Objection, maliwanag. Mr. Moderator. Time stop muna. Wait lang. Objection tayo sa affirmative side. My question is very categorical at hindi ako nagtanong ayon sa sinabi ko. Ang tanong ko sa kanya, i-confirm ko lang yung in-affirm niya na hindi daw siya sang-ayon sa hula ni David no, na mayroong tupang iniligtas na itinakwil pa. I-confirm ko lang, Mr. Moderator, na hindi ba siya sang-ayon talaga doon ayon sa una niya sagot na yun lang, Mr. Confirmation na hindi ba talaga siya sang-ayon sa hula ni David na may mga tupang nailigtas na nilipol ng Diyos. Counter objection doon.
Yes. Bro Eric, before ako Bro, hahatid. kasi may control tayo. Proceed. Maliwanag yung tanong ko, ang sagot ko, na hindi tayo sumasang-ayon sa sinasabi niya. Okay. Hindi tayo sumasang-ayon sa konsepto niya, sa diwa Okay, na okay. sinasabi ni David. Okay, so Hindi ganito. ko si David. So bibigyan naman kita ng time, Bro Eric. Ang sagot mo dito ay hindi sang-ayon. So proceed pa din sa pagpapaliwanag ha. Proceed, bro. Opo, hindi po tayo sang-ayon sa kanyang konsepto o idea, no, doon sa talata na gusto niyang ibigay sa akin. Kasi nga, hindi niya mapatunayan. 10 minutes time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate.